Isang maganda at mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, linggo ng mabuting pastol, at pandaigdigang araw ng pananalangin para sa bukasyon. Kaya ipagdasal natin ang paglago ng bukasyon, lalong-lalo na po sa paglilingkod sa pagiging pari. Kailangan po natin ng pari sa ating simbahan at ang paglago ng bukasyon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pagkalooban nawa tayo ng maraming mabubuting pastol na mangangalaga sa mga tupa ng ating Panginoon. Pastol sa pamahalaan, pastol sa mga pamilya, at pastol sa iba't ibang larangan ng buhay. Si Jesus ang ating mabuting pastol, siya ang ating huwaran. At pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers and followers of our daily gospel reflection, sa mga tumutulong po sa pangangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, sa mga nagbigay na po ng kanilang donasyon at tulong para sa darating na anibersaryo ng Solemn Declaration sa ating pagiging pambansang dambana sa darating na Martes, ika-5 anibersaryo. Maraming salamat po sa inyong tulong na ibinigay. Ang Diyos po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. At welcome sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa linggong ito. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong ika-4 na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, Good Shepherd Sunday, pagdinilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po sa ika-10 kabanata, mga talata 11 hanggang 18. Si Jesus ang ating mabuting pastol. Sa Biblia, ang relasyon sa pagitan ng pastol at mga tupa ay maraming beses pong binabanggit. Ang Diyos ang ating pastol, at ang Israel ang tupang kanyang inaalagaan, si Jesus ang ating mabuting pastol, at tayo ang kanyang mga tupa. At sa Ebanghelyo ni San Juan, sa ika-10 kabanata, dito nga po inilalarawan si Jesus bilang ating mabuting pastol. Kung may mabuting pastol, ay mayroong masamang pastol. Ang sabi nga sa Ebanghelyo, ang hindi tunay na pastol, iniiwan ang mga tupa kapag dumadating ang magnanakaw, sapagkat hindi naman siya ang tunay na may-ari ng mga tupa. Walang malasakit. Ang nais lang ay kapahamakan ng tupa at hindi ang kanilang kaligtasan. Si Jesus po ang ating mabuting pastol. At may 5 katangian si Jesus sa ating pagiging mabuting pastol. Una, as our good shepherd, of course, He is good. Jesus is always identified and associated with all that is good, with all that is noble, and with all that is beautiful. Kaya nga, sa wikang Griego, ang salitang good ay kalos. Kaya ito po ay tumutukoy sa pagiging noble, pagiging good, pagiging maganda. Yan po si Jesus, ang ating mabuting pastol. Kaya nga minsan sa Ebanghelyo kay San Mateo, may isang binatang mayamang lumapit at nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan?" Ang sabi ng Panginoon, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, ang Diyos." Mabuting pastol si Jesus, sapagkat ang Diyos ay larawan ng kabutihan. Pangalawa, as our good shepherd, He protects. Tayo po ay iniingatan ng Panginoon. Inilalayo sa kapahamakan, dadali lamang sa mabuting pastulan. Sabi nga sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, sa ika-10 kabanata, bahagi pa rin po ng Good Shepherd Discourse. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Sabi nga sa Psalm 23, madilim na lambak man ang tatakin ko,
Wala akong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla't tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor. O diba? Si Jesus ang ating mabuting pastor. Pangatlo, bilang mabuting pastor, tayo po ay kanyang ginagabayan. He guides us along the right path. Sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi, I am the way, and there is no other way that leads to the Father except through me. Pinagiginawa niya ang ating kalooban, pinapatnubayan tayo sa matuwid na landas, alang-alang sa kanyang pangalan. The Good Shepherd always accompanies us. The Good Shepherd always guides us. The Good Shepherd always brings us to the greener pasture. Siya ang ating daan, siya ang ating gabay. Pang-apat, Jesus as our Good Shepherd always nurtures us. Inaalagaan tayo. And He provides exactly what we need to grow in our faith. Nasabi nga po sa Isaiah chapter 40, verse 11, tulad ng pastol, inaalagaan niya ang kawan at tinitipon sa kanyang bisig. Kinakalong ang mga batang tupa. Mabanayad na inaakay ang mga bagong panganak. O diba? Inaalagaan tayo ni Jesus. Hindi tayo kailanman mapapahamak. Ikaw, sino ba nag-aalaga sa iyo? Nagpapaalaga ka ba kay Jesus? With Jesus nurturing us, hindi tayo kailanman mapapahamak. Ang panghuli, He lays down His life for us. At ito napakagandang larawan ni Jesus sa ating pagiging mabuting pastol. Iniaalay ang kanyang buhay. Buwis buhay, ika nga. Sabi po ng local tour guide sa pilgrimage namin sa Holy Land, sa isang pilgrimage po na sinamahan ko several years ago, dinala kami po sa isang lugar na inaalagaan ng mga tupa. At ang sabi niya na hindi ko makakalimutan, na ang mga tupa pala kapag nawawala, malimit natatagpuan sa mga bangin, sa mga mapanganib na lugar. At alam niyo po ba, marami daw po sa mga pastol, literal, na nagbubuwis ng buhay sapagkat gagawin ng lahat kahit mapanganib. Kahit isang tupa lang na nawawala, pilit na hanapin. Hindi titigil hanggat hindi na ibabalik sa kawan ang tupang nawawala. At kapag nasa lugar na mapanganib, susuungin po ng pastol ang panganib. Mailigtas lang ang tupa at mailayo sa kapahamakan. Yan si Jesus. Gagawin ng lahat para sa atin. Sana ganyan din po ang mga magulang. Gagawin ng lahat. Katulad po ng mga nanay, literal na buwis buhay kapag nagbibigay buhay. Hindi sigurado kung ano mga susunod na mangyayari sa sandaling ang isang nanay ay nanganganak. Hindi alam kung pagkatapos ba ng panganak ay buhay pa at makapagbibigay ng buhay, iaalay ang sarili para lamang makapagduwal ng buhay. Pagdasal natin na pagkalooban tayo ng Diyos ng mga ganitong uri ng pinuno at pastol sa simbahan, sa pamahalaan, sa mga pamilya, sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kailangan po natin ng mga pinuno at lingkod na handang magbuwis buhay para sa mga kawan na kanilang pinangangalagaan. Yung mga kapatid, si Jesus ang ating mabuting pastor. He is good, He protects, He guides, He nurtures us, and He lays down His life for us. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat kay Jesus, meron kaming mabuting pastor. Ang huwaran sa pagiging mabuting lingkod, handang mag-ali ng kanyang buhay. Bigyan po kami ng lakas at diwa, puso at kalooban ng isang mabuting pastol katulad ni Jesus upang kami makapaglingkod ng ganap sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa linggong ito, Good Shepherd Sunday. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Mga minamahal kong kapatid, nalalapit na po ang pagdiriwang ng ikalimang anibersaryo ng pagkakatalaga ng simbahang ito ni San Antonio sa Pila bilang isang pambansang dambana, ang sentro ng debosyon kay San Antonio sa buong Pilipinas. Kadarating pong April 23, pagdiriwang natin ang ating 5th
anniversary of the Solemn Declaration sa ating pagiging National Shrine. Ito po ay mapupuno ng maraming activities sa maghapon. Meron po tayong 6 na misa sa maghapon at ang main mass po ay sa 10:30 ng umaga na pamumunuan po ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, ang Arsobispo ng Maynila. Sasamahan po tayo ng mga rektor sa iba't ibang dambana sa Diocese ng San Pablo at makakasama din po natin si Father Nante Tolentino, ang presidente ng Association ng mga Shrine Rectors sa buong Pilipinas. At sa ika-4 ng hapon, magkakaroon po ng procession. Ito po ay grand procession of different shrines sa Diocese ng San Pablo. Samahan niyo po kami ipagdasal para sa ikatatagumpay ng gawain ito. At sakaling gusto niyo pong magpaabot ng tulong, naku, lubos po kami magpapasalamat sa tulong na inyong bibigay. Magpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.